Yo! Yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules Santo ba ngayon? Miyerkules Santo. Miyerkules Santo, grabe tanghali mga idol. So mag-update tayo ngayon, grabe to. Mga loads, no? Matindi ang mga news natin, alam nyo yan ha, syempre. No? At meron tayong mga interesting at malupit na news mga idol. So bago ang lahat, syempre like nyo yung ating video. Mga loads, like nyo na yan. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo kung ayaw nyo mag-police sa mga balita, everyday, global, crypto at iba pa. Trending news. Di ba mga idol? So ayan, mag-update na tayo ngayon. Punta muna tayo sa ating chart, mga loads. So kahapon, sabi ko sa inyo, nag-position tayo ng Doge. Sa Doge pala. No? So ngayon, 49. Kanina nasa ano na to eh, 3 something na to eh, 3,000 something na yan eh. Tapos yung XRP natin, 4.5. 3.29 and 4.5 yan mga loads. No? Bali dalawa yung position natin ngayon mga idol, no? At na position na natin yan, yung Doge dito natin banda yan eh, sa pinaka dulo nitong candle na to. Muntik na sa dulo, no? 0.8. Nabasa ko na to eh, mga lods eh. Inano ko to eh. Ito, ano ko lang na-predict ko lang. Nung bumaba to ng 0.87, tas bumaba siya ng tas bumalik siya ng 0.09, tapos hindi niya na binilikan yung 0.8 dito banda yan, medyo matagal yan eh. Sabi ko pag binalikan niya ulit yung 0.8 talaga yun, magpo-position ako. So ayan, tumama nga mga idol, nag 0.89, no? Kumbaga parang kinatis niya lang, nakapag-position tayo at ngayon nasa 0.9 ulit na siya, bumalik na siya ng 0.8, no? Ay 9. So, dalawang beses kasi yan mga idol, ay medyo dito, kita nyo yan, no? Kinatis niya yung 0.8 dito and then nag-pump, okay, tas nag-drop, kinatis niya ulit dito mga lodis, nag-up ulit. Tapos, eto, tinagus niya na, no? Kumbaga, kinuha niya na yung liquidation na itong dalawa na to. Pang! Tapos, umangat siya ulit, tas eto na, no? Bumalik ulit siya sa 0.9. Pero, katis lang ulit mga lodi. So, titingnan natin kung magpapump to mga idol, no? Sabi ko sa inyo, maglalak profit na tayo dyan, hindi pwedeng hindi, no? Sa XRP pwedeng hindi, pero dito kailangan maglak profit tayo mga idol. So far meron tayong 50 USD profit, 51, no, 3,000 pesos, at sa XRP naman 48 mga load sa position natin na parang ano din yun, dulo rin yung position natin dun mga loads. No, pero malayo na 'yan, mga idol. Malayo na yung position natin diyan, mga lods, no? Saan ba yung position ko diyan? Ayan, no, dito naman yung position natin diyan, mga lodi. Ayan, no. Ayan. No? Grabe. Parang dulo din, no? So, ayan, yung update natin ha. So, ngayon, hahanap ulit ako ng iba pang pwedeng posisyonan kapag bumaba, na? Iniisip ko, Tron. No? Kagabi nanood ako ng live trading ni Boss Robo. Naku, medyo nalungkot tayo dun, mga idol. Hindi na ako sumabay, nanonood lang ako eh. No, kumbaga pinapakinggan ko lang lahat ng mga sinasabi ni Boss Robo kasi kahit na nanonood ka lang doon, marami kang matututunan. Okay, so kaya lang medyo mas lamang ang talo ni Boss Robo kagabi. Pero okay lang 'yon. Sabi ni Boss Robo, babawi siya. Ganoon naman lagi 'yun, mga lods. So may mga live na talo at may mga live na sobrang panalo naman. 'Di ba? Talagang parang bawi lahat ng tinalo ni Boss Robo pagka nanalo siya. Ganoon naman 'yun, mga idol, no? So ayan. So kung gusto niyo makapanood ng live trading, mag-subscribe kayo doon, mag-follow kayo doon, no? At magtanong din kayo dun sa comment section. Okay? Ganun, sasagutin kayo nun. Pag sa alam niya, maraming matututunan dun kay Boss Robo. Okay? So, punta na tayo dito sa ating malupit na news. Grabe to, mga idol. Nagbanta ang Iran. Sabi ng Iran says it will target 18 US companies in the Middle East starting April 1. So, bukas to o ngayon. Na? In retaliation for attacks. Sabi rito yung HP, yung IBM, yung Dell 642, G42 pala, sorry, yung Intel, yung Meta, yung Tesla,
yung Cisco, yung Apple, Nvidia, Oracle, Boeing, Google, Palantir, Microsoft, JP Morgan, Inspire Solution, and General Electric. Ayan yung pinaplanong targetin daw ng Iran simula April 1 o simula ngayon, mga idol, no? So, nako, mukhang negative ang dating nito, mga idol. 'Di ba? Kasi once na pinagtatamaan yan, nako, yari tayo. Kaya lang nirebat agad ni Trump yan, binasag niya agad. Sabi dito, OMG, President Trump is toying with them now. Reported, sabi dito ng reporter pala, Iran threatened US tech company, sabi ni Trump, with what? Atakihin nila ng ano, with what? What did they threaten them with? BB guns? Pellet gun lang daw yung pangatake, oh. Sabi, they don't have much left to threaten, sabi ni Trump, mga idol, no? Sabi ng reporter, my question is for you is, tas biglang pumasok agad si Trump. You made a statement. What did they threaten them with? I don't know. Tell me. How did they threaten them? Kumbaga, paano nila binabantaan tong mga company na to? Meron pa ba silang ibabato? Wala na. All I know is that they threatened them, sir. Sabi, what does that mean? Sabi ni Trump. Fair enough, sabi ng reporter. They said something nasty, sabi. Sabi ng reporter, are you helping the companies? Kasi nga, syempre, kung sino yung mga atin threaten, tutulungan daw ba ni Trump? Sabi ni Trump, you didn't even know what that threat was. What was that threat? Sabi, I haven't heard it. What was the threat? Sabi ni Trump. Did they say they're going to blow them up? You know what they're not going to do? You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. Oh, ayan. Kasi nga naman, ayun na yung napigilan ni Trump, no? Na magkaroon ng nuclear weapon yung Iran. Malamang may i-announce si Trump sa mga susunod. Sabi kasi may announcement bukas, mga idol, tungkol sa Iran, no? Malamang may i-announce si Trump kasi sobrang kumpiyansa niya pag in-interview siya ngayon, eh. Kumbaga yung confident niya pag nagsasalita siya tungkol sa Iran, eh talagang napakalaki. Parang wala na, parang niloloko-loko niya na lang. Siguro may napagtagumpayan na si Trump na hindi natin alam, mga idol. Kaya nga sabi dito ng Iran President Pezeshkian says Iran is ready to end the war with the US but wants guarantees. US stocks are surging on the news. So dahil daw dito, mga idol, kaya medyo uptrend yung market kasi medyo good news daw yan. Okay? At ito, mga idol, sabi dito, mga lodi, no? Mamaya na to, dito muna tayo, ito muna. Ito yung sinasabi ko, mga lods, no, na pwedeng mag-announce bukas si Trump. President Trump is delivering a primetime address on the Iran war tomorrow at 9 p.m. Eastern Time. Straight from the White House. Karoline Leavitt says is important. So, sinabi ni Karoline Leavitt, yung spokesperson ni Trump na crush ko, no, medyo meron daw i-announce si Trump na importante bukas. At ang 9 p.m. Eastern Time sa US yan, bukas to ng alas 9 ng umaga sa atin, mga idol, no? At aabangan natin yan kasi di ko alam, kasi for me, si Trump, sa pagkakakilala ko sa kanya, alis ka, alam mo, close, no? Pagkakakilala ko sa kanya, ngayon, sa matagal na natin siyang binabalita, ilang linggo na, hindi to magsasabi ng negative tungkol sa ginawa nila dun sa Middle East. Malamang ang i-announce niyan is within days matatapos na yung ganto ganyan, matatapos na yung Iran, sumuko na, nakausap ko na si ganto, si ganyan. Ganun siguro yung sasabihin nito ni Trump. Kumbaga, good news yung sasabihin niya. Ayun yung sa tingin ko lang, mga idol, no? At sabi naman ni Karoline Leavitt, sobrang importante daw niyan. Okay? So, kaya nga sabi dito, President Trump, ito siguro baka sama niyo na rin tong sa Strait of Hormuz. President Trump says US will not have anything to do with what happens to Strait of Hormuz and will withdraw within 2 to 3 weeks. No, 2 to 3 weeks, pwedeng umalis na dyan yung US. Mga idol, ayun yung sinasabi, mukhang may nakausap na si Trump dyan. Alam nyo, etong presidente na to, mga lodi, ayan. Tapos si Khamenei o yung supreme leader o yung something, hindi yun yung kausap ni Trump, mga lodi. Meron siyang isang kausap na malaking tao rin sa Iran.
malaking impluwensya rin sa Iran, mga idol, na talagang ano rin, pwedeng bumago sa mga desisyon sa bansang Iran, mga lodi. Ayun yung sa tingin ko. Hindi ito yung kausap niya. Hindi rin yung prime minister o something, mga lodi. Isa sa mga pinakamayaman sa Iran siguro, mga idol. Isang sikat na pamilya doon. May malaking impluwensya sa militar. Ganun yun sa tingin ko. At di ba sabi ni Trump na nakaraan, magkakaroon tayo ng ground military something, di ba? Tapos alam nyo naman na ang Iran is allied ng China. Parang ito pinakita dito, mga lodi. Tingnan nyo ito mabuti. Sa modern war, hindi natin maiiwasan na kailangan makakasama rin talaga yung mga robot, mga idol, no? So tingnan niyo to. Ito yung robot dog, wolf dog. Hindi, wolf robot. Ayan, kita nyo, grabe, ching ching, boom, boom. Talagang matindi, mga idol, siya yung starter, papaunahin niya kaysa tao. Ayan, di ba? Nasabi dito, Chinese assault wolf robots which Iran may potentially use in the event of ground attack by the US force, where China demonstrate coordination in action during the operation to cleanse the area of the enemy. So, syempre, mali nyo, magpadala ng mga ganito yung China sa Iran. Sige, tutulungan kayo ng mga wolf robot namin para kalabanin yung mga US force, US military, mga lods, no? Tapos pag inano nyo to, mga idol, Chinese AI military robot, mga lods, no? O Chinese military AI robot. Grabe yung mga robot ngayon, mga lodi, na pwede na talagang pangsabak, mga idol, no? Kita niyo, no? Sa China to, pwede na nilang panguna yan sa mga misyon. Ayan po, kita niyo, no? It feels like it was generated AI. It's terrifying. In the future, wars might not need humans anymore. Kita niyo, Lugi yung mga mahirap na bansa, kalaban nila robot. Pati yung mga robodog. Diba? Siyempre, una dyan, robodog. Tapos, eto mga robot na to. Paano tayo mananalo dyan? Pero sa Pilipinas yan, kakalakalin yan. Kakalakalin yan ng mga batang hamog. Diba? Ayan. Grabe yung mata niyan, dalawa. Meron sa harap, meron sa likod. Mga idol, ayan, paano mo lalabanan yan? Ayan, sa wet poo, tsaka sa face, merong camera. Ganyan, grabe yan, ito na tayo, mga lodi. Senator Sinchal Lumis says that amendments to the Clarity Act will be complete by Easter. Alam niyo naman yung Easter, di ba? And the Senate's approval of it by the end of April. So mukhang magkakatotoo yung sinabi dito ni Brad Garlinghouse. Full regulatory clarity for digital currencies could become law within weeks. This is an extremely positive indicator. So dito nga sa tingin ko mag-i-start tayo. Sabi ko naman sa inyo, once na yung Clarity Act mapasa, hindi ko sinasabing isang flip-lipad, no? Isang God candle agad na tumago sa monitor mo yung kandila ng chart. Hindi ganoon. Kumbaga for me, once na ipasa na yung Clarity Act, diyan na magi-start unti-unti nang papasok yung mga pera sa market, yung mga bangko mag-aagawan na dahil syempre, may clarity na mga lods, malinaw na, may batas na wala na silang pag-aalinlangan pa. Kumbaga, so once na mangyari yan, unti-unti, no? Unti-unting papasok. Hindi yung isang biglang lipad, parang ganoon. So ito, napaka-good news nito. Mga idol, huwag nyo nang pakinggan si Brian Armstrong. Kayo na lang bahala dyan, mga lods, no? So ito inano ko to ng Tagalog kasi hindi ko masyadong maano yung sa XRP Ledger. Yung pala, napakatindi pala ng ginawa ng BitGet, mga lods, no? Inanunsyo ng BitGet wallet. Ay, shoutout pala sa nagtag sa akin nito, si Moss. Si Moss ba nagtag sa akin nito? Si Kebs din, shoutout sa mga tinatag niya. Tinatag ng mga news. Inanunsyo ng BitGet, no, na may strategic partnership sila sa XRP Ledger. Hindi lang basta idinagdag nila ito bilang isa pang chain. Ginawa nila itong pangunahing sistema para sa totoong pagbabayad gamit ang crypto
sa loob ng kanilang app. So parang gagamitin nila yung XRP Ledger para sa mabilis, mura at scalable na payments. Ano ang bago at available sa ngayon? Native support para sa XRP at RLUSD, no? Pwede mo nang i-send at i-receive agad ang XRP at RLUSD ng mabilis at mura, o di ba? Sabi sa inyo eh. Ayan, may cross-chain swap. Madali mong mapapalitan ang RLUSD at XRP sa ibang coins na iba't ibang blockchain, o di ba? Napakabilis lang, napakadali. Malapit nang magdagdag ng on-off ramp o yung madaling mag-convert crypto papunta at galing sa regular na pera katulad ng bank at transfer, crypto card at QR code payments. No, nako, less hassle yan pagka ganyan, di ba? Bakit importante ito? Ang XRP Ledger ay espesyal na ginawa para sa mabilis at murang international payments, o halos libre at instant pa yan. Sa pamamagitan nito, mas magiging praktikal ang paggamit ng XRP at RLUSD sa totoong buhay, tulad ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa, pagbabayad at iba pa. Ito ay malaking hakbang para sa real-world use ng XRP, hindi lang trading o holdings, mga idol. Merong real-world utility o use case. Sa madaling salita, mas madali, mas mura at mas practical na gamit ang XRP sa BitGet wallet para sa pang-araw-araw na transaksyon. Malaking balita ito para sa XRP community dahil mas malapit na ito sa mass adoption. At alam nyo naman, pag nagkaroon ng mass adoption ng XRP at ang RLUSD at ang XRP Ledger, mga lodi, alam nyo na yan. No? At kaya sa mga wala pang BitGet dyan, mga idol, andyan yung link natin sa baba ng video, sa description natin sa baba ng video, andyan yung link natin ng BitGet, mga idol. No? At kung sa cellphone kayo, gamitin nyo yung code na MRRF, mga idol, at malupit yan, may bonus and discounts kayo dyan, mga loads, pag nag-register kayo sa account natin dyan, mga idol. Matindi yan. Huwag kayong mag-alala, 25 piso lang ang ano ko dyan. Piso 25 lang ang ano ko dyan, mga idol. Katkong. Okay? Pero napakalupit yan, mga loads, kasi meron kayong bonus and discounts dyan. Pag di kayo gumamit kasi ng yung alam niyo yun, yung pag di nyo ginamit yung link ko, wala kayong bonus, wala kayong discount. Sayang naman yun, mga loads, no? Normal lang na nag-register kayo, ganun. O, di gamitin nyo na, di ba? So, ayan. O, tas eto, mga loads, nung balita natin kahapon tungkol sa quantum computing, mga lodi, maraming nataranta, di ba? So, some people panicking or asking about quantum computing's impact on crypto. Si Sisi to, mga loads, no? As a high level, all crypto has to do is to upgrade to quantum resistant o post-quantum algorithm. So, no need to panic. Kaya nung sabi ni Sisi, mga lodi, huwag kayo magpapadala daw siya, sabi, quantum computing, makakrack na yung mga crypto natin o yung blockchain natin. Hindi ganoon, mga lods, no? Ang gagawin lang nila is mag-upgrade lang, no? Ayan, mag-upgrade lang sila to quantum resistance. In practice, sabi dito, there are some executions considerations. It's hard to organize upgrades in a decentralized world. There will likely be many debates on which algorithm to use, resulting in some forks. And some dead project may not upgrade at all. Might be a good to cleanse out those projects anyway. Kumbaga, kapag di ka nakapag-upgrade, lalo na yung mga project na wala nang nakikinabang o medyo nag-rug pull na, wala na yun. Madadali na ng quantum computing yun. Lalo na yung mga old wallet, mga lodi, o yung mga new code may introduce other bugs or security issues in the short term. People who self-custody will have to migrate their coins to new wallet. Ang gagawin mo lang, mga lodi, lalong, ano ba yung mga old wallet na sinasabi natin? Yung mga matatagal na yun, mga loads, no? Yung mga, hindi ko alam, mamaya tatanungin natin si Grok. This brings to the question of Satoshi's Bitcoin. Ayun yung mga panahon ni Satoshi, mga idol. Kasi lumang wallet na yun. Ngayon, kung hindi mag-upgrade yun o hindi siya magmamigrate sa ibang wallet, mga lodi, baka madali siya. Kaya ang sabi dito ni Sisi, ito yung question ngayon sa Satoshi Bitcoin, sa wallet niya. If those coins move, pag gumalaw yung Satoshi na coins, mga lodi, then it means he or she is still around. Di ba? Kapag nag-upgrade siya para hindi siya tamaan ng quantum computing, nalipat niya o nag-migrate yung kanyang coins, gumalaw yung coins niya, ibig sabihin buhay pa si Satoshi. Di ba?
Ayun yung malupit na ebidensya, no? At patunay na buhay pa siya at nanonood lang sa atin. Which is interesting to know. If they don't move in a certain period of time, it might be better to lock or effectively burn those address so that they don't go to the first hacker who cracks it. So tama, kapag hindi gumalaw yung wallet na yon o yung coins na yon, no, ibig sabihin mga idol, mas magandang ilak na lang yun. Kasi ibig sabihin, wala na talaga si Satoshi, patay na siya o something. Ibig sabihin, ilak mo na lang yung coins na yon or i-burn mo. 'Di ba? Para hindi siya mapunta doon sa nang-hack o yung sa quantum computing kung ano man. Para hindi siya mapunta doon at magamit pa ng iba. Ang maganda, kung hindi siya gumalaw, ilak na lang siya or i-burn. 'Di ba? Malaking bawas pa yun sa supply ng Bitcoin. There is also the difficulty of identifying all his address and not confused with some old holders. Anyway, it's a different topic for later. Sabi niya, fundamentally, it's always easier to encrypt than decrypt. More computing power is always good. Crypto will stay post-quantum. O, ayan mga idol, no? So, ibig sabihin, merong mga technique o merong mga way para maiwasan mo yun, mga lodi. Kailangan mo lang mag-upgrade. Okay? Pero napaka-interesting nung sinabi dito ni Sisi na kapag yung wallet ni Satoshi o yung Bitcoin ni Satoshi gumalaw, nilipat niya o nag-migrate siya, ibig sabihin buhay pa si Satoshi. Diba? Iniingatan niya pa yung Bitcoin niya. Pero kung hindi na siya gumalaw, ibig sabihin patay na siya, mas maganda nga na ilak na lang yun o i-burn para hindi na magamit ng kahit sinong makahack doon. Okay? Ayun ang malupit na doon, di ba? Sabi dito, nako, isa pa to mga idol. Ito good news to kahit na hindi kasi ito yung pagbaba. Ibig sabihin, bumaba yung bilang ng XRP sa Coinbase. Coinbase XRP supply collapses as XRP holders boycott over Clarity Act plus millions to list change. So yung mga may hawak ng XRP sa Coinbase, wini-withdraw na nila yung kanilang XRP dahil nga parang bino-boycott nila yung Coinbase, no? As of late March 2026, XRP o Coinbase XRP balance has reportedly collapsed to just 101 million, no? XRP after a huge wave of XRP community boycott leaving the exchange. With some claims saying Coinbase XRP supply plunged by nearly 90% in just a few months. The XRP holders boycott is tied to two big issues. Coinbase allegedly blocking the Clarity Act by rejecting bill drafts 2 times. Leaked claims that Coinbase asked Ripple for millions of dollars to list back in 2019. Kumbaga, meron kasing na issue mga idol na sinabi na, 'di ba, dinilist ng Coinbase yung XRP nung nagkaroon ng kaso yung XRP sa SEC. So parang ang ginawa ng Coinbase daw para ibalik o i-list ulit dahil nga syempre Coinbase yung pinakamalaking crypto exchange diyan sa US Para daw i-list ulit ng Coinbase yung XRP, kailangan magbayad yung Ripple. Ayun yung sinasabi. Pero hindi ko alam kung totoo yun Pero maraming sabi totoo daw yun. Recent 30 days snapshots point net outflows are ranging from around negative 21 million to negative 95 million XRP. That means XRP holders appear to be pulling coins off Coinbase, moving to self-custody or other exchanges. If that trend keeps going, Coinbase could end up holding one of the lowest XRP reserve levels it has seen in years. A possible supply shock can happen if buying pressure comes back. Boycott Coinbase. So ayan mga lodi. Napakatindi ng news na yan mga idol. No, naubos na yung XRP sa Coinbase, no, dahil binoboycott ng mga XRP army. Diba? Sabi dito ng Yellow Chairman Alexis Sirkia, XRP has not yet priced in these three bullish developments, no? Kumbaga hindi pa raw ito yung tamang price ng XRP. XRP has fallen 28% in 2026 and 53% since October 2025, losing over 90 billion in market cap. One such development is regulatory clarity, as the SEC and CFTC recently branded the XRP as digital commodity na yan. Mga loads, hindi na yan magiging security uli. The second involves multiple upgrades that the XRP ledger has recorded in recent years to attract more institutional use. The link between XRP and RLUSD, which has continued to see impressive growth,
represent the third bullish development, mga idol. So ako naniniwala rin naman ako, mga idol, no, na hindi pa ito yung tunay na price ni XRP, na magpa-price in yan. Di ba sinabi na nga nung Grayscale, na CEO ng Grayscale ba yun? No, na pwedeng mangyari na once na mapasa na yung Clarity Act, magiging tama na yung price ng ng XRP. Kahit one day lang, bigla nilang gagawing ganito talaga ang price niya, na toink. Grabe yun, mga idol, pag nangyari yun, no? Oh, ayan. Goods pa rin tayo sa trade natin. Okay. So, punta tayo dito. Nako, Ripple. Nako, may partner na naman yung Ripple, mga lodi, no? Ripple just partnered with Convera, the largest non-bank bank-to-bank payments fintech on the planet. Convera moves 190 billion plus per year across 140 currencies and 200 plus countries. They just choose Ripple to power stablecoin cross-border payment. This is not a small deal. Napakalaking deal daw niyan, mga idol. O, napakalaking partnership pagdating sa Ripple. Okay? So, good news na naman. Partnership na naman. Parang araw-araw na lang. No? Ito, last na news ko, hindi ko alam to eh. Pero alam ko kasi yung acting ni... Ang galing ng acting dito ni Leonardo DiCaprio. Ewan ko ba't ito yung ginawa nilang video. Basahin ko lang. Do you realize what just happened with the XRP Ledger? XRP Ledger dropped confidential MPTS DNA on-chain o yung ating XDNA for fully private and hidden ZK identity transaction. DNA protocol executed first ever CK protocol privacy transaction live on XRP Ledger. Bank of Japan banker acknowledged XRP's CK transaction and intend to take measure on this technology. XRP Ledger can now enable private transfers plus private identity. Sovereign freedom live. The escape from centralized control is here. Kumbaga ito yung mga private transaction, mga loads. Kasi hindi lang naman mga normal na retail yung may... Kumbaga tayo gusto natin na mabilis, mga public, decentralized. No, kumbaga nakikita natin yung mga transaction, pero kasi meron din kasing mga bangko o mga private entities, mga lodi, na ayaw nilang i-public yung kanilang mga transaction, lalong-lalo na yung mga bilyonaryo, di ba? Ayaw nilang i-public yun. So ngayon, meron tayong mga private o proof privacy transaction. Okay? So good news yan. Gusto yan ng mga tao, mga lods. Hindi mga gusto yan ng mga mabibigat, mga bangko mayayaman, mga bilyonaryo. Pakinggan ko lang to kasi ang ganda ng acting dito ni Leonardo DiCaprio, mga lods eh. Isa to sa mga best actor niya na Ay, wala pala, kanta lang pala to. So parang nagpasalamat kasi yung anak niya diyan. Sa palabas na yan nagpasalamat yung anak niya sa daddy niya na thanks for loving us and supporting us, dad. Ganito ganyan, mahal na mahal ka namin, parang ganun yun eh. We appreciate your sipag at tiyaga. O yan. Nagpasalamat yung anak niya sa kanya. Sasabi niya, it's okay, bebe. Yan. Na-appreciate niya yung pag-thank you sa kanya ng anak niya. Yan. Kaya ang galing na acting niya dyan. Ayan, ang lapit niyan, mga lods. Nung pinanood ko yan, damandam ako yan mga idol eh. At meron ako sa inyong gustong ipanood kaya lang sa kasi napanood to eh. Saan ko ba napanood to? Sa Prime o sa Disney? Mercy. Ayan mga idol, ito. Saan ko ba napanood to? Saan ko ata napanood to? Prime? Prime ba to? Oo nga, sa Prime nga. Etong Mercy, mga idol, panoorin nyo to. Napakaganda nito. Ito yung sa technology, mga idol. No? Marami kayong ma-realize pag napanood nyo yung Mercy na to. Ito yung, trailer lang 2026 movie. Ayan, no? Kumbaga, trailer lang sa inyo, mga idol. Etong babae na to, yan, AI. No? Siya yung, wala nang, kumbaga siya yung magiging judge. Kumbaga, pag meron kang kaso, uupo ka dyan mismo sa upuan na yan, tapos ipapakita niya sa'yo lahat ng ginawa mong kasalanan. Kasi
usually dito sa mundo, sa advanced na time na to, marami ng mga CCTV, marami ng mga drones, kaya may mga drones diyan eh. Ayan, oh, yung mga drones na yan. Ginawa mo talaga 'yon, kaya merong ano yan, 97% guilty siya diyan eh. Nung part na yan, nung pagkagising niya, andyan siya nagising sa upuan niya. 97% na guilty siya na pinatay niya yung asawa niya. Okay? So may mga video, may mga ganyan, may mga ganito na sa bahay nila ganito ganyan. Tapos ang ginawa niya kasi detective kasi siya eh. So pinatunayan niya mismo na hindi siya yung pumatay, which is napaka-advance kasi nung movie na to. Parang sinasabi niya, pakita mo sa akin yung contact ng ng miss ko. May kita niyo diyan. Papakita sa kanya na itong babae. Ito yung mga tinawagan niya, ito yung mga ano niya. Pakita mo yung video ng ganito ganyan, no, ganyan. So, naimbestigahan niya. Pero dito may marirealize niyo rin na wala nang privacy yung tao. Mga idol, talagang lahat malalaman ng as long na may cellphone, basta may technology, hawak mo yung cellphone mo, na-access nila yung video niya kahit di mo alam. Pwede nilang ma-access yung video mo sa TV mo, may camera, may kita yung mga ginagawa mo sa bahay. Meron lang mga phone, no, na parang mga lumang phone, ayun yung mga talagang hindi parang mga 3210, gano'n. Ayun yung gamit ng mga kriminal eh. So, ayan mga lods, napakaganda nito mga lods. Panoorin nyo, Mercy. Di ko alam kung meron na ito sa suking tindahan eh. Malamang meron na yan. Yun na download mo. Depende sa inyo kung saan kayo nagda-download. Ayan, panoorin nyo mga idol, maganda. Nakakatuwa. Naano ko yung kumbaga, rin siya, napaka-less hassle din lalong-lalo na sa mga alagad ng batas. Kasi may napakadali nang hulihin yung kriminal. Napakadali na kung paano malaman kung nasan sila kasi natatak yung cellphone mo eh. Pag nalaman yung number, kapag basta nakita ka pa lang, baga alam yung itsura mo, alam yung pangalan mo, may naka-register na cellphone sa'yo, di ba? So yung cellphone mo na yun, ni-register mo, itatrack yun. So malalaman na kung nasa ka. Basta matindi, maganda mga lods. Ang ganda niyan. So, must watch mga idol, no? Ayan. So ayun yung news natin ngayon. Ayun yung news natin ngayong araw. At hihintayin natin, sa bagay may news pa naman ako mamayang gabi mga idol eh. So hintayin natin kasi bukas yung sasabihin ni Trump, no? Kung anong good news ba yun. Sana good news para maka-apekto sa market, okay? So ayan, kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin mga idol. At syempre subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, dahil napakalupit ng BitGet natin mga lodi, mag-subscribe na kayo sa ating BitGet. At yun, mga lods, no? Sobrang thank you sa mga nanood. Happy Miyerkules Santo ngayon, no? So ayan, kita-kits mga idol. Ingat kayo, kayo magpapasugat, di gagaling yan. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you need to buy the House of Leather. bili kayo ng House of Leather ha, mga idol ha. Nandiyan yung link niyan sa baba ng description natin. No, napakalupit na sinturon, okay? Bihira yan mga lods. Kung ano-ano yung mga binibili, kayo dapat sinturon, nagagamit pa araw-araw, di ba? At tatagal pa siya ng 10 dekada. Aabot pa siya sa future. Lumilipad na yung mga kotse, ito pa rin sinturon ng kamag-anak mo. No, ayun. Also, you need for wearing and to beat your children and fight your enemies.